Ika nga sa English, success is not success without succession. Succession, ang proseso ng pagpipili kung sino ang susunod na pinuno. Noong 1981, nandyan si Ninoy Aquino na atat maging Pangulo at gagawin lahat para lamang maging Pangulo. Noong 1981, nandyan si Imelda Marcos, minamahal na may bahay ni Ferdinand, ngunit walang suporta ng mga Amerikano. Noong 1981, nandiyan si Juan Ponce Enrile, dating kanang kamay ni Marcos, ngunit laging natatabunan ng dating driver ni Marcos na naging general, si General Ver. Si Enrile ay nakapag-aral sa Amerika, Harvard University, Master of Laws. Tatay ni Enrile, si Alfonso Ponce Enrile, abogado. Si Alfonso ay kaibigan at kasosyo ng mga Amerikano na nagtatag ng Benguet Consolidated Mining, ang kauna-unahang gold mining company sa Pilipinas. Noong 1981, nandiyan si Fidel Ramos, second cousin ni Marcos, Philippine Constabulary Chief, natatabunan ni General Ver. Ang pinakamahalagang hawak ni Ramos ay hindi yung pagiging kamag-anak niya, si Marcos. Ang pinakamahalagang hawak ni Ramos ay nakapag-aral siya sa Amerika, United States Military Academy with Bachelor of Science in Military Engineering at University of Illinois at Master's degree in Civil Engineering. Si Ninoy, Enrile, Imelda, Ramos, Ver at ilan pang iba ang maaaring pumalit kay Marcos noong 1981. Mula 1981 hanggang 1986, huwag ninyong titingnan kung sino o ano ang ginagawa ng mga ordinaryong Filipino. Alamin ninyo kung paano papalitan si Marcos upang mapili ang kanyang takapagmana ng kapangyarihan o successor. Noong 1981, nasa Amerika si Ninoy Aquino. Inoperahan si Ninoy sa puso at pagkatapos ay nagpunta sa Harvard University sa Boston upang maging takapagsaliksik o research fellow. Nagpunta si Ninoy sa Amerika upang sa operasyon at hindi para maging research fellow. Kaya ang tanong, sino ang gumapang sa Harvard University upang tulungan si Ninoy na makapasok sa Harvard? Ang pinakamalupit na kalaban ni Marcos ay ang pamilyang Lopez. 3 henerasyon ng mga Lopez ang nakapag-aral sa Amerika. Si Eugenio Lopez Sr., Master of Laws degree from Harvard University. Siya ang nagtatag ng original na ABS-CBN at humawak sa Meralco. Si Eugenio Henny Lopez Jr., MBA from Harvard Business School. Siya yung nagbalik ng ABS-CBN noong 1986. At si Eugenio Lopez III, Master of Business Administration from Harvard Business School from 1978 to 1980. Isipin ninyo, yung 3 generation sa Harvard, kung bawat classroom may kilala ka na 20 na tao o 20 tao, multiply mo ang mga klase mo sa Harvard ng 18 classes a year. Sa loob ng 3 taon, may makikilala ka ng lagpas 1,000 taga-Harvard na kaklase mo at magiging kakilala para sa negosyo. Tandaan ninyo, Amerika ito at lahat ng yaman ng Pilipinas, halos lahat galing sa Amerikano na bumibili ng produktong Filipino. Sino pa ang mga nag-aral sa Harvard maliban kay Enrile at mga Lopez? Si Jaime Sobel de Ayala, graduated 1963. At yung anak niya na si Jaime Augusto Sobel de Ayala, BA Economics, MBA 1987. At ang kapatid niya na si Fernando Sobel de Ayala.